Madaling araw pa lang, gising na ang lungsod. Sa kanto ng looban, naririnig ko ang unang tricycle na umaandar na parang paos na tandang at sa may bintana ng maliit kong kwarto, sumasayad sa salamin ang mga lamig na humulagpos mula sa ilog. Nakaupo ako sa gilid ng papag, hawak ang tasa ng kape na medyo malabnaw, tipid, at pinapanood ang liwanag na dahan-dahang gumagapang sa pagitan ng mga rehas na bakal. 7 buwan na ako sa Maynila at sa 7 buwan, kabisado ko na ang hinga ng dormitoryo, ang iyak ng lumang gripo, ang ungol ng lumang bentilador, at ang banayad na pagkatok na galing sa kabilang pader tuwing alas 6. Minsan mahina, minsan may kumpas, parang may ritual ang umaga ng kabila. Ako si Jenny, 21, estudyante sa ikatlong taon. Ang kwarto ko ay walang kalayuan sa laki ng aparador. Isang papag, isang bangkong kahoy, isang istanteng gawa sa retasong tabla, at isang bintanang may kurtinang manipis na parang hiya. Sa kabilang unit, nakahati ng dingding, naroon si Marco. Hindi ko siya kilala sa una, maliban sa pangalan niyang nasabi ni Ate Nena nang una akong naglipat. Si Marco ang nasa kabila. Huwag kang mag-alala, tahimik yon. May trabaho sa construction firm, malinis sa paligid, nagbabayad on time. Minsan, naririnig ko ang tawa niya sa telepono. Malalim, may bigat, parang sanay magpagaan ng loob ng kausap. Minsan din, lagaslas ng tubig sa kabila ang alarm ko. Sa payat na dingding na to, kahit buntong hininga dumaraan. Kinakabisado ko ang araw ko para hindi ako lamunin ng syudad. Alas 6, kape at dasal. Alas 7, lakad papunta sa jeepney stop. Alas 8, klase sa campus. Alas 12, tanghalian ng pandesal at palaman. Hapon, library at trabaho sa photocopyan malapit sa gate. Ganyan ang bilog na inuulit ko para manatiling matino. Pero noong Lunes na iyon, nabasag ang ritual ng may kumatok. Hindi galing sa pintuan, kundi sa dingding. 3 magagaan na katok, isang pahinga at isa pang katok. Hindi ako sanay na sagutin ang mga ganyang biro ng dorm, pero bago pa ako makapag-isip, kumatok ang kamay ko pabalik. Ewan kung bakit. Siguro dahil ang lungsod, kahit maingay, marunong din magtulak ng mga tao sa kakaibang pag-uusap. Noong araw na iyon, mabilis akong nagbihis at lumabas ng kwarto. Sa pasilyo, humalo ang amoy ng bagong lutong sinangag at lumang pintura. Nauna akong bumaba sa hagdan, dala ang bag, at sa ibaba dumaan si Marco, bitbit ang 2 kahong may tatak ng mga gamit sa bahay. Unang beses ko siyang masilayan ng malapitan. Matangkad, moreno, may tabas ng balbas na hindi agresibo, at may mata na parang nakatagong dagat. Hawak niya ang susi sa bibig habang binubuksan ang pinto ng unit niya. At nang madapa ang isang kahon, tumakbo ang katawan ko na parang kusa. Wait, tulungan ko, sabi ko, bago pa ako mahiya sa sariling lakas ng loob. Inilapag ko ang kabilang dulo ng kahon. Napatingin siya, kinuha ang susi sa bibig at ngumiti, hindi yung ngiting nananalo, kundi yung ngiting nagpapasalamat. Salamat, Marco. Inilahad niya ang kamay at sa isang iglap naglapat ang palad namin. May init na dumaan hindi dahil sa lamig ng umaga kundi dahil sa sobrang kabago-baguhan ng sandali. Jenny, sagot ko, nangingiting hindi ko kontrolado. Unit 2B. 2A ako, tugon niya sabay turo sa pinto. Kapitbahay pala talaga, natatawang tumango siya. Pasensya, maingay yata ko sa umaga, sanay na maaga sa site. Okay lang, sabi ko, at kumawala sa kamay niyang marahang bumitaw. Gising na rin ako pag may lagaslas ng tubig. Napakamot siya. Ay, sa heater siguro. Bulok na. Sabihin ko kay Ate Nena mamaya. Sandali kaming natahimik at ako na ang unang kumilos. May klase pa ako, may jeep pang hahabulin. Sige, alis na ako. Ingat sa trabaho. Ikaw din. Ingat ka sa klase, sagot niya.
At may kung anong kumislot sa loob ko sa pamilyar na pag-aalala mula sa bibig ng estranghero. Sa jeep, inihanda ko ang sarili na kalimutan ang eksenang iyon. Pero mahirap kapag ang kamay mo, pakiramdam mo, may alaala ng daplis na hindi mo maipahid. Sa campus, nakinig ako sa lecture ng propesor ko sa kasaysayan ng sanaysay. Tumulong sa fotokopyan pagkalipas ng klase, kumain ng pandesal sa ilalim ng punong akasya. Ang araw ay sumunod sa script. Ngunit, nang bumalik ang hapon at humaplos ang hangin ng Manila Bay, nag-iba ang himig ng paligid. Sa gate ng dorm, umuulan na malalaking patak, malalakas na hampas sa bubong na yero. Hindi ako dala ang payong. Kinalimutan ko yata sa pag-alis. Tumakbo ako, umakyat sa hagdan at sa ikalawang palapag, may payong na sumalo sa saboy ng ulan sa tapat ng mukha ko. Uy, basang sisiw. Sabi ni Marco, hawak ang payong, nakasandal sa poste. Halika, sabay tayo hanggang pinto mo. Napakapit ako sa strap ng bag. Salamat, sabi ko, at pumasok sa ilalim ng bilog na liwanag ng payong. Mababa ang mga ulap at ang daan mula sa hagdan hanggang sa pinto ko ay parang maikling pelikula. Sabay na hakbang, mahinang tawa ng madulas ako at nasalo niya ang siko ko ang amoy ng sabon sa manggas ng jacket niya. Nang buksan ko ang pinto, bigla akong nahihiya sa liit at gulo ng kwarto ko. Parang may bisitang hindi ko inaasahan. Pasok ka muna, baka lumakas pa ang ulan, sabi ng bibig kong nauuna sa isip. Umiling siya, ngumiti. Sige, next time. May niluluto akong sopas sa kabila. Kung gusto mo, share tayo. Malamig. Bago pa ako makatanggi, naramdaman ko ang tiyan kong nitong umaga pa sumasayaw sa hangin. Sige, sabi ko. Pero hati tayo sa tinapay ko. Sa lalim ng ulan, narinig ko ang kalansing ng lutuan sa kabila. Naghubad ako ng basang tsinelas, nagbihis ng malinis na shirt, at tumapat sa pader na parang manipis na kumot. Kumakatok ka ba? Sigaw ko, mahinang biro. Mula sa kabila, 3 katok, 1 hinto, at 1 katok. Napangiti ako. May ritual na kaming dalawa. Ilang minuto pa, kumatok siya sa aktual kong pinto. May dalang kalderetang maliit na tumutulong init at 2 mangkok. Sopas lang to. Huwag mong asahang pang restaurant. Ang ganda ng amoy. Sagot ko at kinabig ang mesa ko papalapit para may paglalagyan. Inilagay niya ang mangkok, ako naman ang naglatag ng tinapay. Umupo siya sa dulo, nag-iwan ng puwang na sapat para huminga ang hiya. Taga saan ka? Tanong ko, sinusubukang gawing tahanan ang simula. Roxas Capiz, sagot niya. May asawa ako, si Lara, nasa probinsya, may anak kaming babae, Maya, 4 na taon. Napatigil ang kutsara ko sa ere. Mabigat, tapat, walang pader ang pagsabi. Nagpapaaral ako dito, sumasabak sa site, tumutulong sa kapatid, nagmumura ang renta sa ibang lugar, kaya dito sa dorm. Mas mura, mas tahimik. Masikip, dagdag ko. Pilit na biro para itulak ang hiyana sa akin umiikot. Ako naman tagalipa, scholar dito, kaya tipid sa lahat. Nagtatrabaho rin sa may gate ng campus paminsan. Tumango siya, humigop ng sabaw. Hindi talaga madali ang Maynila, pero marunong siyang magbigay ng gantimpala sa marunong maghintay. Nang ngumiti siya, naglaho ang ingay ng ulan kahit sandali. Minsan, may mga salitang hindi mo na kailangang dagdagan ng asukal para maging matamis. Gabi na nang tumigil ang ulan, nasa may pinto na siya, hawak ang bakanteng kaldero. Salamat sa tinapay, sabi niya. Saka sa kwento. Salamat sa sopas, tugon ko, at sa payong. Pagkasara ng pinto, umikot ang mundo ko sa masikip na kwarto. Nagbukas ako ng bintana, pumasok ang amoy ng basang lupa. Sa pader, parang buhay pa ang haplos ng boses niya. Anak niya, asawa niya,
Paalala ko sa sarili. Walang romantikong dapat ipilit sa realidad na may pangalan at apelyido. Kinabukasan, mas gumaan ang umaga o baka ako lang ang gumaan. Sa paglalakad ko papuntang jeep, nadaanan ko siyang nagkakabit ng maliit na hook sa labas ng pinto niya. Paglalagyan daw ng plansyado niyang polo. May meeting kami sa opisina, sabi niya. Kailangan mukhang tao. Tumawa ako. Magandang araw, dagdag niya, at ang magandang araw niyang iyon ay hindi malambot, hindi rin asumero, parang dasal. Nang gabing iyon, iniwasan kong magbukas ng ilaw ng matagal. Sa halili, nakikinig ako sa pader. Sa dulo ng hapon, narinig kong nagsi-video call siya. Maya, kumain ka na? Sige, pakinggan kita. Tumawa ang batang boses sa kabilang linya at sumabay ang tawa niya, mas magaan, mas may araw. Naisip kong sumilip sa pinto para lang makita ang ekspresyon niya habang kausap ang anak, pero pinigilan ko ang paa ko. Pinihit ang sarili patungo sa mesa, nagbasa ng reviewer, at tulad ng dati, nagpanggap na hindi ako marunong sa dialekto ng tukso. Humabol ang mga araw sa isa't isa. Sa umaga, magandang umaga sa pasilyo. Sa hapon, ingat. Sa gabi, minsan bumibili siya ng balot sa kanto at binibigyan ako ng isa sa paraan ng tao na sanay magbahagi. Ang mga maliit na bagay ay naging maliliit pa ring bagay, pero ang kabuuan nila parang unti-unting hinuhubog ang loob ko. Sa library, kapa. Gias, nagpapahinga ang mata ko sa gitna ng pagbabasa. Biglang lumilitaw sa isip ang kamay niyang may maliliit na peklat, tanda ng trabahong palaging may kalyo. Sa jeep, sa pagitan ng dalawang tindera na nagtatalo, bigla kong maririnig ang tono ng boses niyang may lamig kapag nagbibiro. Wala naman talagang nangyayari at doon siguro nag-uugat ang panganib kapag ang wala ay nagiging mundo mo. Isang Sabado, may pinapirmahan si Ate Nena sa lahat ng umuupa, general inspection daw ng fire exits. 10:00 ng umaga, nag-iikot siya kasama ang pinsan niyang si Boyet. Jenny, tawag niya, dala mo ba ang spare key? Titignan lang namin ang space sa ilalim ng lababo. Pinapasok ko sila. Si Marco nasa pasilyo at kausap si Boyet tungkol sa sira sa kisame. Magtatawag tayo ng manggagawa, sabi ni Boyet, may tagas. Nang pumasok si Marco para sumilip sa kisame ko mula sa loob dahil pareho ang layout, sinasabing mas makikita raw dito ang sanga ng tubo. Nag-angat siya ng tingin at natigilan. Ang liwanag ng kwarto mo sa umaga, sabi niya, parang batang nagulat. Sa akin, kulob. Ngumiti ako. Kasi luma ang kurtina mo. Pwede bang magpatulong pumili? Biro niya. Wala akong alam sa kurtina. Sige, sagot ko. Sabay tukso sa sarili ko. Huwag mong gawing kahulugan ang mga kurtina. Pagkalipas ng inspeksyon, nagyaya si Kai, kaklasikong doormate sa kabilang dulo, na magpalipas ng hapon sa Quiapo para bumili ng lumang libro. Sumama ako. Sumakay kami ng jeep, bumaba sa ilalim ng tulay at sumalubong ang mundo ng palengke. Sigaw ng tinderang may prutas, dasal ng matandang nag-aalok ng medyas, at amoy ng insenso at bagong pritong kwek-kwek. Habang pumipili ako ng second-hand na nobela, biglang tumunog ang telepono ko. Isang mensaheng hindi nakarehistro ang numero. Huwag kang masyadong sweet sa pasilyo. Baka may makakita. Kinilabutan ako. Naghanap ako ng mukha sa paligid. Wala namang kilala, puro estranghero. Sino to? Sagot ko. Walang reply. Minabuti kong ilagay ang telepono sa bulsa, sinabayan si Kay sa pwesto ng sinigang na gulay at naniwalang baka maling send lang iyon. Nang gabing iyon, nag-text si Mama mula sa Lipa. Anak, kumusta ka? Huwag mong pabayaan ang sarili mo riyan. Ang Maynila marunong mandaya. Nagtawag kami ng sandali, binilang ko ang opo ko para mapawi ang lungkot niya sa boses ko. Hindi ko nabanggit ang pangalan ni Marco. Wala namang dahilan,
kahit sa sarili kong logic, maliban sa pakpak ng pangungusap na ayaw ko pang ipalipad. Kinabukasan, linggo, tahimik sa dorm. Nakalatag ang damit kong paplansahin, may luto akong mumunting ginisang sayote, paborito kong mura. Sa kabila, tahimik din, walang katok, walang tawanan. Bandang hapon, naulinigan ko ang paghila ng maleta. Binuksan ko ang pinto. Si Marco, suot ang maong at malinis na polo, naghihila ng maletang may sticker ng eroplano. Uuwi ka? Tanong ko, hindi nag-isip. 2 days, sagot niya. May check-up si Maya, may sinat daw kagabi. Uuwi ako para samahan. Tumango ako at sa likod ng aninong humarang sa dibdib ko. May perpektong paliwanag ang utak ko. Siyempre, uuwi siya. Siyempre, maaalala ko kung nasaan ako sa mapa ng buhay niya. Mag-ingat ka, sabi ko, at hilahin sana ng mga kamay ko ang sarili pabalik sa loob. Pero kumilos ang isang daliri na parang may sariling isip at pinigilan ang pinto. Marco, sabi ko, bago pa ako magsisi, salamat sa sopas noong ulan. Tao lang, sagot niya, at ngumiting may hiya. Magkikita pa tayo. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatihaya lang ako, nakikinig sa tahimik na pader, parang nakalimutan nitong huminga. Inisip ko ang batang si Maya na may sinat, ang asawang si Lara na marahil ay naghihiwa ng luya sa kusina nila, at ako na nakatitig sa kisami ng kwartong amoy kahapon. Tumulong ang luha kahit wala akong balak umiyak. Hindi ko alam kung naawa ako sa sarili o natakot sa sariling kaya. Lunes, pumasok ako sa klase na may maninipis na eye bags na sinubukan kong takpan ng pulbos. Sa library, sinubukan kong isubsob ang mukha sa mga aralin. Bandang hapon, pag-uwi ko, may nakapatong na maliit na sobre sa harap ng pinto ko. Walang pangalan, walang lagda. Binuksan ko at nahulog ang dalawang bagay, isang larawan at isang pirasong kapirasong papel. Ang larawan, malinaw na kuha mula sa pasilyo, siguro ilang gabi na ang nakalipas. Ako at si Marco, iisang payong, magkadikit ang balikat, tumatawa sa basang hagdan. Ang kulay ay bahagyang pas, gaya ng mga retratong kinuha sa lumang cellphone. Pero sapat ang liwanag para makita ang gingiti naming dalawa, ang lapit na parang lihim. At ang papel, sulat kamay, huwag mong sirain ang pamilyang may pangalan na. Kung may respeto ka sa sarili mo, huwag mong ipilit ang hindi sayo. Nanlamig ang batok ko, parang binuhusan ng yelo. Napatingin ako sa pasilyo, walang tao. Sa ibaba, maririnig ang mga tsinelas na naglalakad, ang boses ni Ate Nena na nakikipagtawaran sa naglalako ng isda. Sa itaas, kaluskos ng pusa. Sa harap ko, ang pinto ni Marco. Sarado, tahimik, walang bakas ng umaga. Bumalik ako sa loob at isinara ang pinto. Marahang parang baka may masaktan sa tunog. Naupo ako sa papag, hawak ang larawan. May panginginig sa kamay ko na hindi mula sa lamig. Tanong ng mga mata ko sa sarili. Sino ang kumuha? Paano niya alam ang amin kung ang amin ay wala namang pangalan? Sa paglipas ng ilang segundo, may kumatok sa pinto ko. Mahina 2 beses. Napatayo ako, inipit ang larawan sa ilalim ng notebook at binuksan ang pinto ng kaunti. Nandoon si Boyet, pinsan ni Ate Nena, may hawak na maliit na kahon ng mga tornilyo. Miss Jenny, sabi niya, bukas ng umaga, bubuksan namin ang pader dito sa may lababo. May sira sa linya ng tubig sa pagitan niyo ni Marco. Baka may butas na kailangang takpan. Bubuksan? Ulit ko, pakiramdam ko'y umalon ang kwarto. Oo, huwag kang mag-alala, 1 day lang yan. Balak pa ni Ate Nena lagyan ng bagong panel. Para mas makapal, para hindi masyadong marinig ang kabila. Nilingon ko ang pader at sa kapal ng simpleng simento, biglang lumiwanag ang isang katotohanan. Kung may bumubukas bukas, may mga bagay na hindi na mapipigil na lumabas.
At kung may nakakita ng iba sa amin kahit sa ilalim ng payong, may mas malalim na mata ang tumitingin kaysa sa akala ko. Pagkasara ni Boyet, umupo ako sa sahig, nakasandal sa pader na bukas na sa imahinasyon ko. Ilang saglit pa, tumunog ang cellphone ko. Mensahe mula sa numerong dati nang nang-iistorbo. Huli ka na para umatras, nasa biyahe na si Lara. Kasunod nito ang isang larawan na kinuha sa loob ng bus. Isang babaeng nakapikit, nakasandal sa bintana, mahigpit na yakap ang maliit na pink na backpack ng bata. Sa caption, isang salita lang, "Zat isang welcome." Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Ang larawan at ang sulat na naiwan sa harap ng pintuan ko ay parang tinik na hindi ko mailuwa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng lubos ang araw, nakaupo na ako sa papag, pinipilit magbasa ng notes, pero wala ni isang linyang pumapasok sa isip ko. Sa mesa, nakakalat pa rin ang larawan namin ni Marco sa ilalim ng payong at ang papel na may sulat na nagbabantang, "Huwag kong sirain ang isang pamilyang buo na." 6:00 ng umaga, dumating sina Boyet at Ate Nena. Dala ang mga gamit para sa pag-aayos ng tubo. Naririnig ko na agad mula sa pasilyo ang lagastas ng mga turnilyo at hampas ng martilyo. "Miss Jenny, pwede bang makipasok sandali? Bubuksan namin tong bahagi ng lababo," tawag ni Boyet. Agad kong isinara ang notebook ko at itinago ang larawan sa ilalim ng unan. Pinagbuksan ko sila at mabilis silang nagtrabaho. Habang binabaklas nila ang lumang panel ng pader, ramdam kong unti-unting lumalapit ang kabang kaninang umaga, pananinirahan sa dibdib ko. Mula sa butas na binuksan, nakita ko ang kabilang bahagi ng unit, ang lababo ni Marco, ang mga baso at plato niyang nakasalansan, at ang kulay abong tiles na bahagyang may lumot. Napayuko ako at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga gamit sa estante. Ngunit hindi ko mapigilang sumulyap. "Miss Jenny, baka may tumulong sa amin sa pagbuhat mamaya. Medyo mabigat ang bagong panel," sabi ni Boyet. Tumango lang ako at agad na lumabas sila upang kumuha ng panibagong gamit. Naiwan akong mag-isa sa kwarto, nakatitig sa butas ng pader na para bang isang mata ng lihim na hindi na dapat mabuksan. Maya-maya, may kumaluskos sa kabilang unit. Narinig ko ang boses ni Marco, bahagyang paos at halatang kararating lang. "Ate Nena? Boyet? Nandyan ba kayo?" Hindi ko sinasadya, pero lumapit ako sa butas ng pader. "Ako lang, si Jenny," sagot ko, halos pabulong. "Ah, ikaw pala." May katahimikan bago siya muling nagsalita. "May butas na, ano, kita na." Napangiti ako kahit may kaba. Oo, kita ko yung lababo mo. Huwag ka mag-alala, hindi ako sisilip." Natawa siya ng mahina, isang tawang mas malapit kaysa dati dahil walang nakaharang na semento. "Hindi naman ako nag-aalala, pero baka ikaw ang maiilang. Ako sanay na." May saglit na katahimikan. Sa pagitan ng butas, parang may kakaibang hininga ang hangin. Para bang ang payat na siwang na iyon ay naging daan para mas maramdaman ko siya kahit hindi nakikita. Marco. Hindi ko alam kung bakit lumabas ang pangalan niya sa bibig ko. May natanggap akong sulat kagabi, larawan natin. May nagsabi na paparating si Lara. Tahimik siya. Narinig ko ang pagbagsak ng isang kutsara sa kanyang lababo. Matagal bago siya sumagot. Alam ko, tinext ako ng kapitbahay naming matanda sa probinsya. Umalis daw si Lara kahapon, kasama si Maya. Hindi ko alam kung dito nga ang punta, pero mukhang totoo. Nanlalamig ang palad ko. Paano kung dumiretso siya rito? Paano kung makita niya tayo? "Wala naman siyang dapat makita, Jenny," mariin niyang sagot. "Hindi naman tayo." Naputol siya at naramdaman kong parehong tanong ang nakabitin sa isip namin. Ano ba talaga tayo? Bago pa man lumalim ang usapan, bumalik sina Boyet.
O siya, kami na muna. Babalik kami mamayang hapon para isara itong panel, sabi niya. Tumango ako at nagpaalam. Nang isinara ko ang pinto, nakadikit pa rin ako sa pader na may siwang. Ang mga salitang binitawan ni Marco ay umuugong sa tenga ko. Walang pangalan, walang linaw, ngunit puno ng damdamin. Hapon, pagkatapos ng klase, naglakad ako pauwi. Ang lungsod ay abala, mga estudyanteng nagmamadali, mga jeep na punong-puno, at mga tindero sa bangketa na paulit-ulit ang alok. Bumili ako ng pandesal sa kanto at dumiretso sa dorm. Nang dumaan ako sa pasilyo, napansin kong nakasara ang pinto ni Marco. Tahimik. Ngunit mula sa siwang ng bagong butas, nakita kong may nakasampay na barong sa loob. Naramdaman kong kababalik lang niya mula sa trabaho. Pagpasok ko sa kwarto, naupo ako sa papag at pinagmasdan ang larawan na nasa ilalim ng unan. Pinaglaruan ko ito sa mga daliri ko hanggang sa biglang may dalawang mahihinang katok mula sa dingding. Hindi ko mapigilang lumapit at idikit ang tenga ko. Jenny! Bulong ni Marco mula sa kabila. Pwede ba kitang makausap? Dito lang? Sagot ko, halos pabulong rin. Oo, mas ligtas. Umupo ako sa sahig, nakasandal sa pader. Sa kabilang banda, ramdam ko rin siyang nakaupo. Para kaming dalawang nilalang na pinaghiwalay ng makapal na salamin. Ngunit parehong maririnig ang tibok ng isa't isa. Kung darating si Lara, aniya, mababa ang tinig, ayaw kong madamay ka. Kung sakaling may magtanong, sabihin mong hindi mo ako kilala, na hindi tayo nagkakausap. Paano kung hindi ako makapagsinungaling? Tanong ko. Jenny, mahabang katahimikan. Kaya ko to, pero sana huwag ka na ring masaktan. Latin na yata, sagot ko. At bago ko napigilan, tumulo ang luha ko. Sa kabila ng pader, narinig ko ang pagbangga ng kanyang kamay, marahan ngunit mariin, na para bang sinasabi niyang naroon lang siya. Sinuklian ko rin ng 3 katok, isa, pahinga, isa, ang ritual naming dalawa. Kinabukasan Huwebes abala ang dorm. Dumating si Ate Nena na may dalang 2 bisita. Isang babaeng may mahabang buhok at batang babae na may hawak na manika. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko na kailangang tanungin kung sino sila, si Lara at si Maya. Siya nga pala asawa ni Marco at ito ang anak nila, pakilala ni Ate Nena. Pansamantala raw silang titigil dito habang nag-aayos sa probinsya. Pinilit kong ngumiti at bumati. Magandang hapon po. Ngumiti si Lara, pagod ngunit magiliw. Magandang hapon din, ang bait ng dorm na to. Mabuti na lang may bakanting maliit na silid sa baba. Sa gilid ng mata ko, nakita kong bumaba si Marco mula sa itaas, galing sa unit niya. Nakatitig siya sa akin, mabilis, bago binaling ang lahat ng pansin sa pamilya niya. Yumuko ako at nagmadaling pumasok sa kwarto. Nang sumara ang pinto, halos mabingi ako sa tibok ng dibdib ko. Sa gabing iyon, hindi ko narinig ang ritual na katok mula sa pader. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng halakhak ni Maya ang umaalingaw mula sa pasilyo at ang boses ni Lara na marahang kumakanta ng lulabay. Pinilit kong ipikit ang mga mata, ngunit sa likod ng talukap ko, naroon pa rin ang larawan, ako si Marco, at ang payong sa gitna ng ulan. Lumipas ang 3 araw na parang bangungot na hindi ko matakasan. Sa umaga, nagbabanggaan kami ni Marco sa pasilyo, ngunit pareho kaming hindi makatingin ng diretsyo. Sa gabi, dinig ko ang tawanan nila ni Lara at Maya mula sa kabilang silid. At ako, narito sa maliit kong kwarto, nakikipagbuno sa konsensya. Hanggang isang hapon ng linggo, bumalik ako mula sa simbahan. Sa pasilyo, nadatnan ko si Lara nakaupo sa bangko, may hawak na cellphone. Nakatingin siya sa akin, matalim, parang may gustong itanong. Ikaw si Jenny, di ba? Opo. Sagot ko, ramdam ang panginginig ng boses ko. Ngumiti siya, tipid,
ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat sa kabutihan mo kay Marco. Alam kong mahirap ang Maynila kapag mag-isa. Mabuti na lang may kapitbahay siyang mabait. Bago ako makasagot, tumawag si Maya mula sa loob ng silid at tumayo si Lara para bumalik. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo, hawak ang strap ng bag ko. Nilalamon ng sariling tanong, alam ba niya? Pagpasok ko sa kwarto, napaupo ako sa sahig, nakatingin sa dingding. 1 minuto, 2 minuto, hanggang sa biglang may mahina, halos hindi marinig na katok mula sa kabilang banda. Hindi ritual na 3 at 1. Isang beses lang mahaba, parang pagsuko. At doon ko napagtanto, nagsisimula na ang bagyo na matagal ko nang kinatatakutan. Linggo ng gabi, halos walang katahimikan ang loob ng dormitoryo. Mula sa bintana, dinig ko ang ulan na tila walang patid, kumakaskas sa yero at dumadampi sa mga kalawangin na tubo. Sa bawat pagbuhos ng patak, para bang may binubura ito sa aking isipan, pero kasabay din ay ang pagbabalik ng mga alaala, ang larawan na naiwan sa pinto ko, ang sulat na nagbabantang huwag kong sirain ang isang pamilyang hindi sa akin, at ang biglaang pagdating ni Lara at ni Maya. Hindi ako mapakali. Nakaupo ako sa sahig, nakasandal sa pader na minsan ay naging lihim naming daan ni Marco para maramdaman ang isa't isa. Ngayon, ang parehong pader na ito ay parang gwardiya na handang sumumbong anumang oras. Sa kabilang dulo, naririnig ko ang mahinang tinig ni Lara habang tinutulungan si Maya na matulog. Minsan, sumisingit ang tawa ng bata. Maliit, musmos, ngunit sapat para masaktan ang dibdib ko. Jenny, bulong ko sa sarili, ano bang pinasok mo? Ngunit kahit ilang beses kong ulitin, hindi ko kayang sagutin ng tapat. Kinabukasan, Lunes ng umaga, abala ang buong dorm. May mga estudyanteng naglalakad sa pasilyo, dala ang kanilang mga bag at payong. Bumaba ako para bumili ng pandesal sa kanto. At pagbalik ko, nasalubong ko si Marco sa hagdan. Nakasuot siya ng puting polo, may dalang helmet at mukhang nagmamadali. Sandali kaming nagtagpo ng mata. Good morning, mahina niyang sabi, halos pabulong. Good morning. Sagot ko, ngunit agad kong iniwas ang tingin. Sa gilid ng pasilyo, naroon si Lara, nakayakap kay Maya habang inaayos ang buhok ng bata. Nakatingin siya sa amin, walang sinasabi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid, nagbabantay. Pumasok ako agad sa kwarto at isinara ang pinto. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Pero kahit anong gawin ko, ang kabay hindi mawala. Sa klase, halos wala akong maisulat sa notebook ko. Ang isip ko'y lumilipad pabalik sa dorm. Iniisip kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Sa library, pinilit kong mag-aral. Ngunit sa bawat pahina ng aklat na binubuklat ko, mukha ni Marco ang nakikita ko. Sa photocopyan, kung saan ako nagtatrabaho, ilang ulit kong nabaligtad ang papel, halos masira, dahil hindi ko magawang mag-focus. Pagsapit ng hapon, umuwi akong mabigat ang dibdib. Sa pasilyo, nadatnan ko si Lara, nakaupo sa bangko, nakikipag-usap kay Ate Nena. Buti na lang at pinayagan mo kaming makituloy muna rito. Narinig kong sabi niya. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari kung wala kaming mauuwian dito sa Maynila. Walang anuman, sagot ni Ate Nena. Basta't maayos kayo, okay lang. Narinig ko ang huling linya ni Lara bago ako pumasok sa unit ko. Minsan, mas kilala ng iba ang asawa natin kaysa sa atin. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung para iyon sa akin o para lang sa karaniwang kwento ng isang misis na malayo sa asawa. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya, ang diin sa salitang iba, parang sibat na dumiretso sa dibdib ko. Gabi, nakahiga na ako nakapikit, pilit natutulog, ngunit isang mahina, halos di marinig na katok ang gumising sa akin.
Bumangon ako, lumapit sa pader at idinikit ang tenga ko. Jenny, boses ni Marco, halos bulong. Pwede ba tayong mag-usap? Napahawak ako sa dibdib ko, ramdam ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi pwede, sagot ko. Nandyan sila, baka marinig tayo. Sandali lang, Anya. Hindi ko kayang palampasin na ganito lang. Marco, wag na, lalo mo lang pinapahirap. Tahimik. Pagkaraan ng ilang segundo, marahang narinig ko ang isang katok, tatlo, isang pahinga at isa, ang ritual naming dalawa. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Pinagdikit ko ang aking palad sa malamig na semento at sa kabilang dulo, alam kong ginawa rin niya. Kinabukasan, Martes, naabutan ko si Lara sa lababo ng pasilyo. Naghuhugas ng mga plato. Nginitian niya ako. Jenny, salamat sa tulong mo noong nakaraang araw, sabi niya. Nagulat ako. Ha? Anong tulong? Yung sopas. Sagot niya, nakangiti. Kinuwento ni Marco na minsang nagbahagi ka ng tinapay. Hindi mo alam kung gaano niya na-appreciate yon. Hindi siya sanay na mag-isa rito. Nabigla ako, natulala. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Napilitan akong ngumiti na lang at sabihing, maliit na bagay lang yon. Ngunit sa loob ko, umaalingaw-ngaw ang katotohanan. Alam niya. Alam ni Lara na may koneksyon kami ni Marco, kahit hindi niya tuwirang sabihin. At ang ngiti niya, hindi iyon ng ngiting inosente. Iyon ay ngiting puno ng pasaring, ng babala. Miyerkules ng gabi, nagpasya akong pumunta sa simbahan. Kailangan ko ng lugar kung saan pwede akong huminga. Habang nakaupo ako sa upuan, pinagmamasdan ang liwanag ng mga kandila. Naramdaman kong parang nakatanikala ang kaluluwa ko. Humiling ako ng lakas na kumalas, lakas na tumalikod. Ngunit sa bawat dasal, ang mukha ni Marco ang lumilitaw. Pag-uwi ko sa pasilyo, nadatnan ko si Marco na pauwi rin. Pareho kaming natigilan. Jenny, aniya, mababa ang boses, hindi ko alam kung paano ko pipigilan, lalo na ngayon na nandito sila. Mas lalo nating kailangang pigilan, sagot ko, mariin. Dahil hindi na lang tayo ang masasaktan, may bata, may pamilya. Pero ikaw pa rin ang iniisip ko. Sagot niya, puno ng sakit ang tinig. Sa bawat araw, ikaw ang pumupuno sa kulang. Hindi ko alam kung paano itatapon lahat ng ito. Pinilit kong maging matatag. Marco, kung talagang may pagmamahal, dapat may tapang din at minsan ang tapang ay ang bitawan kung ano ang hindi dapat. Hindi siya sumagot. Tumangulang siya at dumiretso sa unit nila. Naiwan akong nakatayo, nanginginig habang dinig ko sa loob ang masayang tinig ni Maya na tumatawag sa kanyang ama. Huwebes ng hapon, habang nag-aaral ako, may kumatok sa pinto. Binuksan ko at nandoon si Lara, may hawak na mangkok ng adobo. Jenny, nagluto ako. Baka gusto mong tikman? Aniya, wala akong nagawa kundi tanggapin. Salamat po, sagot ko. Umupo siya sa gilid ng pinto, tumingin sa loob ng kwarto ko. Alam mo, Jenny, minsan naiisip ko, gaano ba kakilala ng asawa ang isa't isa? Kung malayo kayo sa isa't isa, kung lagi siyang nasa trabaho, kung may mga bagay siyang hindi sinasabi. Paano kung may ibang nakakarinig ng mga lihim niya na hindi ko alam? Nanigas ako, hindi makatingin sa kanya. Siguro po, tiwala lang ang sagot. Tumango siya, ngumiti. Oo, tiwala nga. Pero mahirap din kung may dahilan para magduda, di ba? Iniwan niya ako ng adobo at isang ngiting hindi ko malilimutan. Ngiting puno ng tanong, ngiting nagsasabing hindi siya basta babae na hindi nakakaramdam. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa ilalim ng unan, nasa kamay ko pa rin ang larawan namin ni Marco. Sa labas, umuulan na naman, malalakas na patak. At sa pagitan ng tunog ng ulan, may kumatok mula sa pader. Tatlo, isang hinto at isa. Ang ritual, hindi ko sinagot.
Ngunit sa loob-loob ko, alam kong nagsisimula nang madurog ang lahat, ang katahimikan, ang lihim, at ang kunwaring normal na buhay. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding takot. Hindi dahil sa maaaring mahuli kami, kundi dahil baka dumating ang araw na ako mismo ang hindi na makakawala. Biyernes ng umaga, maaga akong gumising. Ang sikat ng araw ay malakas na tumatama sa lumang kurtina, ngunit ang dibdib ko'y mabigat pa rin. Sa mesa, naroon pa rin ang mangkok ng adobo na ibinigay ni Lara. Hindi ko pa rin binubuksan. Para bang oras na tikman ko iyon ay magiging formal na kumpirmasyon na tinanggap ko rin ang kanyang tanong, ang kanyang mga hinala. Habang nagbibihis ako para sa klase, dinig ko mula sa kabilang pader ang boses ni Marco. Malambing, masaya, kausap si Maya. Anak, kumain ka na ha? Magandang umaga. Tila baga normal lang pero sa bawat salita niya, ramdam ko ang doble nitong bigat. Isang boses para sa anak at isang boses na paulit-ulit kong naririnig sa tuwing kami nag-uusap sa dilim ng gabi. Paglabas ko ng unit, nasalubong ko si Lara na may dalang labada. Ngumiti siya, maayos at payapa. Jenny, pupunta ka na sa klase? Tanong niya. Opo, sagot ko, pinilit ko nga ngumiti rin. Mabuti naman, mabait ka pala, sabi ni Marco. Madali kang makasundo. May diin sa huling salita at kahit sinubukan kong ipaliwanag na baka simpleng puri lang yon, hindi ko maiwasang maramdaman na may laman ang kanyang mga sinabi. Sa unibersidad, pilit kong itinuon ang atensyon ko sa mga aralin. Sa library nagbabad ako sa pagbabasa, pinilit ko ring dagdagan ang oras sa trabaho sa photocopyan para maiwasan ang pag-uwi ng maaga. Ngunit kahit anong gawin ko, sa huli bumabalik pa rin ako sa parehong dormitoryo, sa parehong pasilyo kung saan naroon ang mga matang tila lagi akong sinusundan. Pagdating ko ng hapon, nadatnan kong naglalaro si Maya sa pasilyo. Nakaluhod siya, hawak ang maliit na manika. Ate Jenny, tawag niya nang makita ako. Gusto mo bang makipaglaro? Napangiti ako, kahit may halong bigat. Sige, pero saglit lang. Kailangan ko ring mag-aral. Umupo ako sa sahig kasama siya. Masayahin si Maya, walang kamalay-malay sa lahat ng gulong umiikot sa paligid niya. At habang nakikipaglaro ako, napansin kong nakatayo si Marco sa pintuan ng kanilang unit, tahimik na nakamasid. Nang magtagpo ang aming mga mata, mabilis kong ibinaling ang tingin sa manika. Papa! Sigaw ni Maya. Si Ate Jenny, marunong ding gumawa ng buhok ng manika. Narinig kong natawa si Marco. Talaga? Mabuti naman may kalaro ka na. Pero alam kong may ibang kahulugan ang mga salita niyang iyon. At iyon ang mas lalo kong kinatatakutan. Kinagabihan, habang abala akong nagsusulat ng notes, biglang may kumatok sa pinto ko. Pagbukas ko, si Lara ang naron, may hawak na plato ng pritong isda. Jenny, sobra ito. Baka gusto mong kumuha. Salamat po, sagot ko at tinanggap ang plato. Bago siya umalis, tumitig siya sa akin. Minsan, napapaisip ako, alam mo ba lahat ng sikreto ng mga taong malapit sa iyo? Parang nabingi ako sa tanong niya. Siguro po depende, pero minsan hindi rin. Tumango siya, tipid ng ngumiti at umalis. Naiwan akong nakatayo, hawak ang plato, nanginginig ang kamay. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi ako mapakali. Pinatay ko ang ilaw pero gising pa rin ang isip ko. At gaya ng dati, may kumatok sa pader. 3, isang hinto at isa. Ang ritual. Lumapit ako, idinikit ang palad ko at sa kabilang banda, ramdam kong naroon si Marco. Jenny, bulong niya, halos hindi ko marinig. Hindi ko na kaya. Nakikita kitang nahihirapan at ako rin, pero hindi kita kayang bitawan. Marco, wag! Sagot ko, pero humina ang boses ko. May asawa ka, may anak ka. Ako lang to. Wala akong karapatan.
Pero ikaw ang nagpaparamdam na buo ako rito. Mariin niyang tugon. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Tumulo ang luha ko, kahit anong pilit kong pigilan. At kung malaman nila, bago pa nila malaman, sagot niya, aalisin ko na sila rito. Hindi ko hahayaang ikaw ang masaktan. Napakagat ako ng labi. Huwag mong gawin yon. Hindi sila dapat magsakripisyo para sa kasalanan natin. Tahimik siya, ngunit naramdaman ko ang pagbangga ng kanyang palad sa pader. Isang kumpas ng damdamin na hindi ko kayang baliwalain. Kinabukasan, Sabado, hindi ako bumaba para kumain. Pinili kong manatili sa kwarto. Pero bandang tanghali, may narinig akong pagtatalo mula sa pasilyo. Marco, bakit parang lagi kang wala? Boses ni Lara, mataas, puno ng lungkot. Hindi ka na ba masaya na nandito kami ni Maya? Hindi, yan ang ibig kong sabihin, sagot ni Marco. Pilit na mahinahon. Nagkataon lang na marami akong iniisip sa trabaho. Trabaho ba talaga? Balik ni Lara. O may iba ka nang iniisip? Tumigil ang usapan at ako'y nakatulala, nakikinig mula sa loob ng kwarto. Parang ako ang nasusukol, parang ako ang tinutukoy niya. Maya-maya, narinig ko ang pag-iyak ni Maya. Mama, Papa, tama na. Sumunod na katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa sigawan. Gabi, hindi na ako nakatiis. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text kay Marco. Kailangan nating mag-usap, hindi pwede rito. Baka sa labas sa may parke bukas ng umaga. Mabilis siyang sumagot. Sige, doon na lang. Ingat ka. At nang isara ko ang cellphone, alam kong mas lalo kong pinalalim ang sugat. Ngunit sa loob-loob ko, may tanong na hindi na kayang manatili sa dilim. Hanggang saan kami dadalhin ng lihim na ito? At sa gitna ng katahimikan ng dorm, habang natutulog si Lara at si Maya sa kabilang kwarto, alam kong papalapit na ang sandaling hindi na kami makakatakas. Linggo ng umaga, mabigat ang hangin nang lumabas ako ng dormitoryo. Sa may kanto, halos walang tao, tanging iilang nagtitinda ng pandesal at naglalako ng taho ang nakasalubong ko. Bitbit ko ang maliit kong bag, naglakad patungo sa parke na malapit sa ilog. Doon namin napagkasunduang magkita ni Marco. Ang araw ay nagsisimula pa lang bumangon at ang mga puste ng ilaw ay hindi pa tuluyang namamatay. Para akong magnanakaw na natutong umusad sa anino. Nang dumating ako sa parke, naroon na siya. Nakaupo sa lumang bangko, nakasandal, nakatingin sa tubig ng ilog na kumikislap sa umagang malamlam. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong, ngunit may dala siyang bigat sa balikat na mas mabigat pa kaysa sa anuman. Jenny, bati niya, halos bulong. Tumayo siya at marahang lumapit. Marco. Sagot ko, hindi makatingin ng diretso. Umupo kami sa bangko, magkalayo ng kaunti at ilang saglit na katahimikan ang dumaan bago siya nagsalita. Pasensya na kung nadadamay ka, simula niya. Hindi ko ginusto na mapunta tayo sa ganito. Pero nandito na tayo. Sagot ko, mariin, ngunit nanginginig. At hindi ko alam kung kaya ko pa. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Nakita mo naman, dumating si Lara at si Maya. Alam kong masisira ang lahat kapag may nakadiskubre. Pero sa tuwing tinitingnan kita, Jenny, pakiramdam ko buhay ako. Hindi ako robot na puro trabaho at tungkulin. Nalaglag ang luha sa mata ko. At ako. Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko ako ang pinakamasayang babae. Pero kasabay nun, ako rin ang pinakamasamang tao. Dahil alam kong asawa ka, ama ka, at ako lang ang ikatlong gulong. Hinawakan niya ang kamay ko, mariin. Hindi kita nakikita bilang gulong. Nakikita kitang tahanan. Pero hindi ako tahanan mo. Sagot ko, pilit ko makawala sa pagkakahawak. At baka isang araw mapanood ni Maya ang mga sigawan ninyo ni Lara at ako ang dahilan.
Tahimik siya. Pinagmamasdan lang ako, mga matang puno ng sakit at pagnanasa, pero wala nang maisagot. Pagbalik ko sa dorm, nadatnan ko si Lara na nakaupo sa pasilyo, may hawak na manika ni Maya. Nakangiti siya sa akin, ngunit ramdam kong may bigat sa kanyang titig. Jenny, gising ka pala ng maaga, wika niya. Opo, naglakad-lakad lang sa parke. Sagot ko, pilit na kalmado. Magandang araw doon. Sabi ni Marco, gusto niyang dalhin si Maya minsan. Napangiti ako, malamig. Magandang ideya po iyon. Natahimik siya saglit bago siya tumingin ng diretso sa akin. Alam mo, Jenny, may mga bagay na hindi na kailangang itanong. Ramdam mo na lang. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero parang ang bawat salita niya ay may tusok na hindi nakikita. Umatras ako, nagpaalam at agad pumasok sa unit ko. Pagkasara ng pinto, halos mabaliw ako sa kaba. Alam ba niya? Kinagabihan, habang nag-aaral ako, biglang kumatok sa pinto si Marco. Pagbukas ko, mabilis siyang pumasok, hawak ang braso ko. Bakit ka pumunta dito? Bulong ko, halatang takot. Hindi ko na kaya, Jenny, sagot niya, mariin ang boses. Kanina, habang kausap ko si Lara, naramdaman kong alam na niya. Hindi niya sinabi ng direkta, pero ramdam ko. At ayaw kong dumating sa puntong ikaw ang sisihin niya. Marco, umalis ka na? Baka may makakita. Pakiusap ko. Ngunit bago pa siya lumabas, biglang may kumatok sa pinto. Nanlaki ang mata ko. Sino yan? Tanong ko, nanginginig. Ako ito, si Ate Nena. Sagot mula sa labas. Jenny, may sira yata ang ilaw sa pasilyo. Baka may ekstrang bumbilya ka. Nagmadali si Marco na nagtago sa likod ng kurtina. Halos hindi humihinga. Binuksan ko ang pinto ng bahagya at ngumiti kay Ate Nena. Wala po akong extra, pasensya na. Tumango siya at umalis. Pagkasara ng pinto, bumagsak si Marco sa papag, humahabol ng hininga. Kita mo, kahit simpleng tao lang, delikado na tayo. Umalis ka na, utos ko, nanginginig pa rin. Marco, kung talagang mahal mo ako, huwag mo na akong idamay. Tumingin siya sa akin, puno ng luha ang mata. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung ikaw na lang ang meron akong dahilan para manatili rito? Hindi ako nakasagot. Hinawakan niya ang pisngi ko at bago ko pa mapigilan, hinalikan niya ako. Sandaling-sandali lang, ngunit sapat para maramdaman ko ang apoy na matagal naming pinipigilan. Nang kumalas siya, agad siyang lumabas ng pinto. Iniwan akong nakaluhod sa sahig, luhaan at tuliro. Lumipas ang ilang araw na parang bangungot. Lalong naging malamig ang pakikitungo ni Lara kay Marco at madalas kong marinig ang pagtatalo nila sa kabilang unit. Marco, anong tinatago mo sa akin? Tanong ni Lara, boses punong-puno ng sakit. Hindi mo? Ba ako nakikitang nagsasakripisyo rin? Wala akong lakas ng loob para makinig pa, ngunit hindi ko rin kayang takpan ang tenga ko. Sa bawat sigaw, ako ang pakiramdam ko'y tinutukoy, ako ang dahilan. Isang gabi, may kumatok ulit sa pinto ko. Pagbukas ko, si Lara ang nandon. May hawak siyang maliit na sobre. Jenny, pwede ba kitang makausap? Nalamig ako. Opo, pasok po kayo. Umupo siya sa bangko, tahimik na tumitig sa akin. Alam kong may koneksyon kayo ni Marco, diretsong sabi niya. Hindi ko na kailangang maghanap ng ebidensya. Ramdam ko. Namilog ang mata ko, hindi ko alam kung paano sasagot. Ate, pasensya na. Itinaas niya ang kamay niya, pinigilan ako. Hindi ako nandito para awayin ka. Nandito ako para sabihin, piliin mo kung saan ka tatayo. Kasi ako, hindi ko hahayaang masira ang anak ko. Kung kailangang umalis kami, aalis kami. Pero gusto kong malinaw, kung magpapatuloy ka, hindi lang ikaw ang masasaktan. Iniwan niya sa mesa ang sobre. Nang umalis siya, binuksan ko iyon. Nandoon ang larawan ko at ni Marco sa ilalim ng payong. Parehong larawan na naiwan sa pintuan ko
Ilang linggo na ang nakalipas. At sa oras na iyon, alam kong hindi na ito simpleng lihim na pwedeng itago sa likod ng pader. May mga matang nakamasid, may pusong nasasaktan, at may batang hindi dapat madamay. At sa pagitan ng lahat ng iyon, naroon ako, isang dalagang hindi alam kung ang pagmamahal ba na nararamdaman ko ay lakas o kasalanan. Matapos kong basahin ang larawan at sulat na iniwan ni Lara sa mesa, parang may pumutok na salamin sa loob ng dibdib ko. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat. Ang mga palad ko'y nanginginig habang hawak ang sobre at ang mga mata ko'y nanlalabo sa luha. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit kay Marco o dapat ba akong kausapin si Lara o dapat ko na lang talikuran ang lahat. Ginabukasan, Lunes ng umaga, maaga akong pumasok sa klase. Pinilit kong ibaling ang atensyon ko sa mga lecture. Pero sa bawat salita ng propesor, naglalakbay ang isip ko pabalik sa dormitoryo para akong hinahabol ng sarili kong mga kasalanan. Nang matapos ang klase, hindi ako nagtagal. Diretso akong umuwi, naglalakad sa gitna ng mga estudyanteng masayang nag-uusap tungkol sa eksamen, tungkol sa kanilang weekend, habang ako'y nilalamon ng bigat ng hiya at kaba. Sa pasilyo ng dorm, nadatnan kong bukas ang pinto ng unit ni na Marco. Nakita ko si Lara na nakatalikod, abala sa paglalagay ng mga nilabhan. Si Maya naman ay nakaupo sa sahig, naglalaro ng kanyang manika. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya. "Ate Jenny!" Masigla niyang bati. "Gusto mo bang makipaglaro?" Ngumiti ako, pilit na tinatago ang bigat. "Pasensya ka na, Maya, marami pa akong gagawin." Napansin kong saglit na lumingon si Lara. Walang imik, walang galit, ngunit malinaw sa kanyang mga mata na alam niya ang lahat. Gabi. Habang nakaupo ako sa papag, nakatitig sa dingding, naramdaman ko na naman ang katok. 3, hinto, at 1. Ang ritual naming dalawa. Napapikit ako, pilit nilalabanan ang sarili. Hindi ko sinagot, ngunit makalipas ang ilang minuto, isang mahinang boses ang dumaan sa dingding. "Jenny," bulong ni Marco. "Kausapin mo naman ako, kahit sandali." Humigpit ang hawak ko sa kumot. "Marco, wag na. Lalo lang tayong magugulo. Hindi ko kayang wala ka. Kanina, nakita ko ang tingin mo. Pareho tayong nahihirapan." "Pero ikaw ang may pamilya," sagot ko. Pabulong ngunit puno ng kirot. "At ako ang sumira." Tahimik siya sandali bago siya muling nagsalita. "Kung may kasalanan, pareho tayong may dala. Pero huwag mong akuin lahat. Huwag kang mag-isa sa bigat na ito." Tumulo ang luha ko, ngunit hindi ko siya sinagot. Sa halip, idinikit ko ang noo ko sa malamig na pader. At sa kabila nito, ramdam kong ginawa rin niya iyon. Ngunit alam kong wala kaming solusyon. Ang tanging mayroon kami ay katahimikan at luha. Pagkaraan ng ilang araw, mas lalong tumindi ang tensyon. Madalas kong marinig ang pagtatalo ni na Marco at Lara sa kabilang unit. "Hindi ako bulag, Marco," narinig kong sabi ni Lara isang gabi. Nararamdaman kong hindi lang ako ang nasa puso mo." Hindi ko na kayang manatili sa loob ng kwarto. Lumabas ako at naglakad sa pasilyo, umaasang mabawasan ang bigat. Ngunit pagdaan ko sa pinto nila, sandali kaming nagkatinginan ni Marco. Ang mga mata niya'y puno ng pakiusap. Agad kong iniwas ang tingin at nagpatuloy sa paglakad. Biyernes ng hapon, matapos ang klase, nagpunta ako sa simbahan. Doon ko'y binuhos ang lahat ng takot at pangamba. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, pumikit ako at nagdasal. "Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Hindi ko alam kung paano tatapusin ito, pero hindi ko rin kayang ipagpatuloy." Habang nakaluhod ako, naramdaman kong may mga matang nakatingin sa akin. Paglingon ko, nandoon si Lara, nakaupo sa isang sulok, tahimik, na nagdarasal din.
Nang magtagpo ang aming mga mata, hindi ko alam kung anong nabasa niya sa akin. Pero ramdam kong may bigat sa kanyang tingin. Hindi siya lumapit. Hindi rin ako nakalapit. Ngunit sapat na ang kanyang presensya para maramdaman kong hindi ko na maitatago ang lahat. Kinabukasan, Sabado ng gabi, bumalik ako sa dorm. Pagbukas ko ng pinto, may nakalagay na maliit na kahon sa mesa ko. Walang pangalan, walang sulat. Binuksan ko ito at naroon ang isang maliit na pulang laso at isang piraso ng papel. Hindi lahat ng larong sinimulan dapat tapusin. Nanginig ang kamay ko. Sino ang naglagay nito? Si Lara ba? O may iba pang nakakaalam? Agad kong isinara ang pinto at ikinandado, halos hindi makahinga. Linggo ng madaling araw may kumatok sa pinto ko. Mahina lang, ngunit paulit-ulit. Dahan-dahan akong lumapit at pinuksan ito ng kaunti. Nandoon si Marco, nakatayo, nakasaplot lang ng jacket, halatang kabado. Marco, anong ginagawa mo rito? Bulong ko, halos hindi makapaniwala. Hindi ko na kaya, Jenny. Sagot niya, desperado ang mukha. Kailangan kitang makausap, kahit ngayon lang. Hinila ko siya papasok bago pa may makakita. Pagkapasok niya, agad siyang naupo sa papag, hawak ang ulo. Lara, umalis siya kanina. Dinala si Maya kay kaibigan niya. Pero bago siya umalis, sinabi niya, pagbalik ko, kailangan malinaw na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ko. Ibig sabihin, tumango siya. Alam na niya, hindi ko na alam kung paano haharapin. Marco, tapusin na natin to, sagot ko, nanginginig. Hindi na natin kayang itago. Bago pa mas lumala, kailangan na nating huminto. Tumayo siya, lumapit sa akin at hinawakan ang aking mukha. At kung huminto tayo, Jenny, paano na ako? Paano na tayo? Umagos ang luha ko. Wala tayong tayo, Marco, at yon ang pinakamasakit. Nagtagpo ang mga labi namin sa isang halik na puno ng lungkot, ng pangungulila at ng pagkabigo. Huling halik na alam naming hindi na mauulit. Nang kumalas kami, pareho kaming umiiyak. Umalis ka na, sabi ko, tinutulak siya palayo. Bago pa may makakita, bago pa bumalik si Lara. Tahimik siyang tumango at dahan-dahang lumabas ng unit ko. Naiwan akong mag-isa nakaluhod sa sahig, yakap ang sarili, habang naririnig ko sa malayo ang tunog ng pinto nilang muling sumara. At sa sandaling iyon, ramdam kong nagsisimula ng gumuho ang lahat, hindi lang ang mga dingding ng dormitoryo, kundi pati na rin ang mga dingding ng mga puso naming hindi marunong pumili sa pagitan ng pag-ibig at kasalanan. Lunes ng umaga, bumalik si Lara at si Maya sa dormitoryo. Narinig ko ang kaluskos ng kanilang mga yapak sa pasilyo, kasabay ng tawa ng bata, na parang walang iniinda. Ngunit hindi ko kayang tingnan ng diretso ang kanilang mga mukha. Nanatili lang ako sa loob ng kwarto ko. Nakikinig sa mga tunog na parang mga sibat na dumidiretso sa aking dibdib. Sa bawat halakhak ni Maya, naroon ang kirot ng alaala ng halik na huli naming pinagsaluhan ni Marco. Nang hapon na iyon, lumabas ako para bumili ng bigas sa tindahan sa kanto. Pagbalik ko, nasalubong ko si Lara. Nakasuot siya ng simpleng bestida, hawak ang kamay ni Maya. Jenny, bati niya, may tipid ng ngiti. Buti nakakasama ka pa namin dito sa dorm. Mas masigla kapag may kapitbahay na mabait. Ngumiti ako, pilit na maayos ang mukha ko. Salamat po. Masaya rin akong may kasabay minsan. Ngunit sa likod ng nangiti niya, ramdam kong may lihim siyang dala. Para bang bawat salita niya ay may nakatagong tusok na unti-unting bumabaon sa balat ko. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Habang nakahiga ako, nakatitig sa kisame, may kumatok sa pinto ko. Mahina, 3 beses lang. Kinabahan ako, agad akong bumangon. Pagbukas ko ng pinto, si Marco ang nandoon, nakasuot ng jacket, halatang galing sa labas. Marco, bakit ka nandito? Bulong ko.
halos walang boses. Jenny, kailangan kong sabihin ito. Ayokong umabot sa puntong masisira ka dahil sa akin. Sagot niya, mariing nakatitig sa akin. Mahal kita. At iyon ang anang hindi ko na kayang itago. Marco, tama na, pakiusap ko. Alam na ni Lara, ramdam ko. Kahit hindi niya sabihin, alam niya. At kapag ipinagpatuloy pa natin to, hindi lang tayo ang masasaktan. Hinawakan niya ang kamay ko mahigpit, pero paano ko pipigilan ang sarili ko? Sa tuwing lumalayo ako, mas lalo kong hinahanap ang presensya mo. Tumulo ang luha ko. At sa tuwing lumalapit ka, mas lalo akong nasasaktan. Kasi alam kong hindi ako ang una mong dapat piliin. Tahimik siya. Matagal kaming nagkatitigan bago siya dahan-dahang bumitaw at lumayo. Pasensya na, Jenny. Hindi ko kayang itama ang lahat ngayon, pero sana maintindihan mong totoo ang lahat ng nararamdaman ko. Umalis siyang walang lingon at naiwan akong nakasandal sa pinto, humahagulgol, pinipilit intindihin ang damdaming hindi ko kayang buuin. Martes, mas lalong lumala ang tensyon sa dormitoryo. Narinig kong nagtatalo sina Lara at Marco sa kabilang unit. Hindi mo na ako tinitingnan gaya ng dati, Marco. Sigaw ni Lara, puno ng sakit. Dito pa lang ramdam ko na may iba kang iniisip. Lara, wala akong ginagawang masama. Pilit ni Marco, ngunit nanginginig ang tinig niya. Kung wala kang ginagawang masama, bakit hindi mo ako kayang titigan ng diretsyo? Bakit tuwing kasama ka namin ng anak mo, para kang may iniinda? Hindi ko na kayang makinig pa. Lumabas ako ng dorm at naglakad patungo sa simbahan. Doon ko muling hinanap ang katahimikan. Ngunit kahit sa loob ng simbahan, kahit sa harap ng altar, naririnig ko pa rin ang tinig ni Lara. Ang mga sigaw na tila ba ako mismo ang tinutukoy. Miyerkules ng hapon, nagpunta ako sa library upang mag-aral. Doon ko nakasalubong si Kay, kaklase at dormmate ko rin. Jenny, parang ang lungkot mo nitong mga araw na to, puna niya. May problema ba? Ngumiti ako, pilit. Wala, pagod lang siguro sa klase at trabaho. Kung kailangan mo ng makakausap, nandito lang ako, sabi niya at ramdam ko ang tapat niyang malasakit. Ngunit hindi ko kayang magbukas ng lihim na alam kong magpapabigat lang sa kanya. Tumango na lang ako at nagpasalamat. Pag-uwi ko ng gabi, nadaanan ko si Lara sa pasilyo, nakaupo, hawak ang cellphone. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti. Jenny, minsan samahan mo naman ako. Gusto kong makilala ka pa. Ngumiti ako, nanginginig ang dibdib. Sige po, kapag may oras. Ngunit alam kong iyon ay paanyaya na may halong pagsubok. Biyernes ng gabi, naramdaman kong mas lalong bumibigat ang lahat. Habang nakaupo ako sa mesa, biglang dumating ang isang sulat na nakalusot sa ilalim ng pinto ko. Binuksan ko ito at nakasulat doon. Hindi lahat ng lihim ay mananatiling lihim. Piliin mo na bago ka papiliin ng kapalaran. Nanlamig ako. Sino ang nagsusulat nito? Si Lara ba? O may iba pang nakakaalam? Hindi ko na napigilang umiyak. Nakaluhod ako sa sahig, yakap ang sarili, habang ang isip ko'y naguguluhan sa mga tanong na walang kasagutan. Sabado ng hapon, muling kumatok si Marco sa pinto ko. Pagbukas ko, agad siyang pumasok, desperado ang muka. Jenny, aalis na ako. Nagpasya na si Lara. Uuwi na sila ni Maya sa probinsya, pero bago sila umalis, sinabi niyang alam na niya ang lahat. Hindi niya na ako kinumpronta ng husto, pero ang mga mata niya, punong-puno ng sakit at galit. Nanlaki ang mata ko. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko alam, sagot niya, nanginginig ang tinig. Pero hindi ko kayang mawala ka. Humawak siya sa mga kamay ko at sa huling pagkakataon, nagtagpo ang mga labi namin sa isang halik na puno ng luha at pangungulila.
Ngunit sa likod ng halik na iyon, naroon ang bigat ng katotohanang hindi namin kayang baguhin. Ako'y ikatlong gulong at siya'y asawa at ama. Nang kumalas kami, tumitig siya sa akin puno ng pag-ibig at pangungulila. Jenny, kahit saan ako dalhin ng kapalaran, huwag mong kalimutan, minahal kita ng totoo. Lumabas siya ng unit ko at sa labas, narinig ko ang mga yapak nila ni Lara at Maya, papalayo sa dormitoryo. Naiwan akong mag-isa, nakatanaw sa pader na minsang naging tulay naming dalawa. Ngayon, isa na lamang itong harang na nagpapaalala sa akin ng lahat ng maling pagpili at lahat ng damdaming hindi dapat ipaglaban. At sa katahimikan ng gabing iyon, ramdam kong papalapit na ang wakas ng lahat ng ito. Isang wakas na hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin. Linggo ng umaga, kakaibang katahimikan ang bumungad sa akin pagmulat ng aking mga mata. Dumaduyadyu, alang kaluskos mula sa kabilang pader, walang halakhak ng bata at wala ring boses ng mag-asawa. Parang biglang naging hungkag ang buong dormitoryo. Bumangon ako at tumiretso sa bintana. Doon ko nakita ang maliit na truck na nakaparada sa harap ng gusali. Nakasakay si Lara, nakaupo sa tabi ng driver, yakap-yakap si Maya. Si Marco naman ay nakatayo sa gilid, abala sa paglalagay ng ilang kahon at bag. Parang may humigop sa puso ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na aalis na sila o malulungkot dahil iyon na ang huling pagkakataong makikita ko si Maya na nakangiti, si Lara na may ngiting puno ng pasensya, at si Marco na hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Habang nakamasid ako mula sa itaas, sandaling lumingon si Marco. Nagtagpo ang mga mata namin, isang tingin na puno ng mga salitang hindi kailanman nasabi, mga pangakong hindi natupad, at mga damdaming hindi kailanman pwedeng ipaglaban. Tumango siya ng marahan, tila ba iyon na ang kanyang pamamaalam. Makalipas ang ilang minuto, umandar ang truck, unti-unting nawala sa kanto. Naiwan akong nakatayo sa bintana, nakatitig sa kalye na ngayoy tila mas malapad at mas malungkot. Sa buong araw na iyon, hindi ako mapakali. Sa pasilyo, nakabukas ang unit nila, walang laman, walang gamit, walang bakas ng pamilya. Ang mga dingding ay nananahimik, ngunit sa pandinig ko, dinig ko pa rin ang mga eko ng kanilang pagtatalo, ang tawanan ni Maya, at ang mga bulungan naming ni Marco sa dilim ng gabi. Pumasok ako sa aking kwarto at tumitig sa pader na dating naging tulay namin. Noon, iyon ang daan ng mga lihim na bulong at ritual na katok. Ngayon, isa na lamang itong malamig na semento. Hinaplos ko ito gamit ang palad ko at hindi ko mapigilang mapaluha. Tapos na bulong ko sa sarili at dapat tapusin ko na rin sa puso ko. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik sa dating takbo ang buhay ko. Pumasok ako sa klase, nagtrabaho sa fotokopyan at ginugol ang gabi sa pag-aaral. Ngunit kahit anong gawin ko, ramdam kong may kulang. Minsan, sa library, bigla kong nararamdaman ang amoy ng kanyang pabango. Minsan, sa jeep, bigla kong naririnig ang kanyang tawa. At minsan, sa loob ng dorm, parang nanunumbalik ang mga katok sa dingding. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, pinapaalalahanan ko ang sarili, wala nang babalikan. Umalis na sila. At hindi na ako dapat kumapit sa isang alaala na kailanman ay hindi naging akin. Isang hapon, pauwi ako mula sa klase, nadaanan ko ang simbahan. Nagpasya akong pumasok. Tahimik ang loob, may iilang kandilang nakasindi, at ang mga taong naron ay abala sa kanya-kanyang panalangin. Lumuhod ako sa harap ng altar at doon ko muling ibinuhos ang lahat. Patawad, dasal ko. Patawad sa lahat ng maling nagawa ko, sa lahat ng pusong nasaktan ko. Bigyan mo ako ng lakas na magsimula muli. Habang nakaluhod ako, naramdaman kong unti-unting gumagaan ang dibdib ko.
Hindi ibig sabihin ay nakalimutan ko na siya, kundi tinatanggap ko na hindi talaga siya para sa akin. Pagbalik ko sa dorm, nadatnan ko si Kay na nakatayo sa pasilyo, hawak ang ilang libro. Jenny, buti nandito ka. Naghahanap ka pa ba ng kasama sa library bukas? Tanong niya. Ngumiti ako, unang beses matapos ang mahabang panahon na may tunay na kasamang ginhawa. Oo, gusto ko yan. Salamat, Kay. At doon ko napagtanto, may mga tao pa rin sa paligid ko na handang sumuporta, handang magbigay ng presensya na walang kasamang kasinungalingan. Lumipas ang mga buwan, dumating ang bakasyon. Umuwi ako sa probinsya, nakasama ang pamilya ko, sa hapagkainan habang kumakain ng simpleng adobo at sinigang, naramdaman kong may init at katiwasayan sa loob ng tahanan. Doon ko naalala ang mga sinabi ni Mama bago ako umalis. Huwag mong hayaang lamunin ka ng Maynila. Matuto kang pumili ng tama kahit masakit. At ngayon, malinaw sa akin ang kahulugan ng kanyang payo. Pagbalik ko sa Maynila, ibang dorm na ang pinili kong tirhan. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng nakaraan, pero unti-unti ko ring nararamdaman ang ginhawa ng bagong simula. Ang mga pader na minsang naging saksi sa bawal na pagmamahalan namin ni Marco ay naiwan na roon kasama ng lahat ng sugat at lihim. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa library, dumaan ako sa dating kalye kung saan nakatayo ang lumang dorm. Tahimik ito at mula sa labas, mukhang pareho pa rin. Ngunit para sa akin, ibang-iba na. Huminto ako sa glit, tumitig sa mga bintana at ngumiti. Salamat, pulong ko, sa alaala, sa sakit at sa aral. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa paglalakad, mas matatag, mas malinaw ang landas. Sa huli, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi laging kailangang ipaglaban, lalo na kung ito'y nakatali sa kasalanan at pagkawasak. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong bitiwan ang taong minahal mo, hindi dahil hindi totoo ang damdamin, kundi dahil mas totoo ang responsibilidad at dignidad. At ako si Jenny, isang dalagang minsang naligaw sa likod ng pader, ngunit natutong bumalik sa liwanag, dala ang sugat, dala rin ang pag-asa. Ngayon, kapag nakaupo ako sa bagong silid, sa bagong dingding na walang lihim na katok, nakikinig lang ako sa tahimik na hangin. At sa katahimikang iyon, naririnig ko ang sarili kong tinig, mas matatag, mas payapa, at handa ng magsimula muli.